ang manunubos, no, the Redeemer. Ang mabuting balita tungkol sa manunubos na dumating. Basahin muli natin yung ating pangunahing talata, Marcos 1, chapter 1, verse 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo. Ito ang simula ng mabuting balita, si Hesukristo. Ang salita pong Kristo, hindi po yan family name ni Jesus. Sa Greek word ng Kristo ay Christos. Ibig sabihin, anointed. That is the Messiah sa Hebreo word. Sa Greek word ay Christos, sa Hebreo ay Messiah. So, hindi apelyido, kundi titulo ito ni Jesus. Halimbawa, teacher ka, ganun yung title. Engineer, doctor. So, si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, si Jesus ang pinili. Kaya Hesukristo, ang pinahiran, ang Mesyas na ipinangako sa lumang tipan, ang Messiah na hinintay ng bayan ng Israel at ang ipinadala o isinugo ng Diyos. Ang description dito ni Mark, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ibig sabihin po, si Jesus hindi lang talaga siya guro, hindi lang siya propeta, hindi lang siya mabuting tao katulad sa pagkilala ng iba. Hindi lang siya basta leader ng mga apostol, kundi siya ang Mesyas. Siya ang isinugo. Si Jesus ang pinili. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na may karapatan na magligtas. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagpaliwanag kung bakit siya naparito. Basahin natin itong Mark chapter 10 verse 45. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Bigyan pansin po natin yung mga ginamit ditong salita. Did not come to serve, to be served, but to serve and to give His life. Ito po ay kabaliktaran sa paraan ng mundo. Sa mundo natin, ang hari ang pinaglilingkuran. Kung sino yung makapangyarihan, siya ang pinaglilingkuran. Pero kay Jesus, siya ang naglilingkod. Sa halip na siya ang paglingkuran. So ito ang totoong gospel. Ito yung tunay na mabuting balita. Yung mga good news dito sa mundo, kabaliktaran din yan ng good news na ini-offer ni Jesus. Halimbawa, ang mabuting balita para sa atin, uy, ang ganda at ang laki ng bahay mo. Diba, good news yon? O kaya, good news madami ka ng savings, madami ka ng pera sa bangko, or ang dami mong awards, ang dami mong medals, ang dami mong promotions, good news yon. Or nakapagtapos ka na, graduate ka na, marami ka nang na-achieve sa buhay, good news yon. Maayos yung pamilya mo, maganda yung hanap buhay mo. Totoo po na mabuting balita ang lahat ng mga yan. Pero yung mabuting balita na iniaalok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, higit pa sa lahat ng alam nating mabuting balita na nararanasan at mararanasan natin dito sa mundo. Mas malalim na good news, mas maganda, mas mabuting balita. Ano yon? Ito yung inaayos yung ating nasirang relasyon sa Diyos. Na tayong mga makasalanan, tayo na hiwalay sa Diyos, tayo na mga sumuway at nagrebelde sa Diyos, ginawang kaibigang muli ng Diyos dahil kay Jesus. Yun yung good news. Tayong may mga pagkakautang sa Diyos dahil sa ating kasalanan, may tumubos sa atin. Sabi po dito, at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sinabi dito ni Jesus, ang kanyang buhay ay ransom for many. Ibig sabihin, may binayaran siya para tayo mapalaya. Kung yung kasalanan yung resibo, katunayan ng ating pagkakautang, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, base doon sa binasa natin kanina sa Romans 6, verse 23, ang buhay na ibinigay naman ni Jesus, di ba? Sabi dito, at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yung buhay na ibinigay ni Jesus, yun naman yung katunayan
na binayaran niya yung dapat na tayo yung magbabayad. Na inako ni Jesus yung ating pagkakautang. At tinanggap ni Jesus yung parusang nararapat sa atin. Kasi tayo yung nagkasala, tayo yung nagkautang, dapat tayo yung magbabayad nun. Tayo yung tatanggap ng parusang nararapat sa atin. Pero, inako ni Jesus. Binayaran niya. Tinanggap ni Jesus yung parusang para dapat sa atin. Sabi dito sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sabi dito, ngunit siya'y pinasimulan sa but he, ang tinutukoy dito, si Jesus, ang Kristo, ang Mesaya, ang anak ng Diyos. Dati tayong mga may utang, pero ngayon, dahil kay Jesus, bayad na. Tayong mga sumuway, yung dapat na sugatan. Tayong mga masasama, yung dapat na bugbugin. Pero may umako ng lahat ng yon. Yan ang mabuting balita para sa atin. Yan ang good news. At nangyari ito, yung mabuting balita na yan, dahil sa manunubos, dahil sa Redeemer. Magpapakita pa na ang mabuting balita ay hindi tayo ang lumapit sa Diyos. Hindi tayo yung unang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang lumapit sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, good news talaga eh. Tayo na sumuway, tayo na lumayo, tayo na dapat na siyang parusahan, at tayo na dapat na unang lumapit. Hindi. Inako ni Jesus. At unang lumapit ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ang katotohanan, hindi natin hinanap ang Diyos. Hindi nga natin tinawag si Kristo. At hindi rin natin inayos yung ating sarili para maranasan natin itong mabuting balita ni Jesus. Sa halip po, nagsugo ang Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. At sumunod si Kristo, sumunod si Jesus para hanapin at iligtas tayo at patunayan ang pag-ibig niya sa atin. Romans chapter 5, verse 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. But God demonstrates His own love toward us. Nung tayo po ay makasalanan, kahit hindi tayo karapat-dapat, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang mabuting balita, may kaligtasan, may tagapagligtas, may manunubos, merong the Redeemer. May plano, paraan, at pangako ang Diyos na dumating. Si Jesucristo po ang anak ng Diyos ay dumating upang maglingkod, upang magdusa, upang umako ng parusang para sa atin at mamatay para sa atin na mga makasalanan. Mga kapatid, kung totoo na may utang tayo na hindi natin kayang bayaran, at kung totoo na may isang manunubos na nagbayad ng buo para sa atin, ngayon, ang susunod na tanong, hindi na kung ano yung ginawa ni Jesus, kundi ano ngayon yung gagawin natin sa ginawa ni Jesus. Kailangan meron tayong response. Dahil ang mabuting balita, hindi lamang yan information na dapat nating malaman. Hindi lang yan balita na dapat lang nating marinig, kundi ang mabuting balita ay paanyaya na dapat nating tugunin. Hindi sapat na marinig lang natin yung tungkol sa manunubos. Kailangang tumugon tayo sa kanyang ginawa para sa atin.